and welcome back to our review series in algebra. In today's video, ito po yung pinaka-final part natin, part 3 ng ating series para po sa inyong incoming examination. Para po dun sa mga hindi pa napanood yung part 1 at saka part 2, nandito po sa baba sa ating description box yung link para po sa part 1 at saka sa part 2 para po inyo ito mga panood ng buo at para po continuous po ang inyong pagre-review. So this time, I will be starting with number 41 since last time we ended with number 40 in our part 2. It says here in number 41, simplify this expression 3 times the square root of 5 plus 2 times the square root of 5. Or this is addition of radicals. So, when you are adding and subtracting radicals, just remember na ang atin pwede lang po i-add at saka i-subtract na radicals ay kapag like terms. Ano ba yung tinatawag na like terms? Ang like terms po ay pareho ang kanilang index. So, pag like terms po, tandaan niyo po, same po yung kanilang index or indices. Yan. At saka same din po ang kanilang radicand. Yan. Yan lang po ang mga pwede nating i-add at saka i-subtract. So, in number 41, there's no problem with this expression because we have here same index, 2 po ang kanilang index, indices, at saka 5 din po ang kanilang radicand. So, we'll add directly the coefficients of the radicand. So, the answer here will be, you will add only 3 and 2. So, the answer will be, this is equal to 5, the square root of 5. So, in the options, the answer is letter A. And that's the answer for number 41. Okay? Tandaan nyo ha, pwede lang tayong mag-add at saka mag-subtract ng radicals kapag parehas po ang kanilang indices at pareho po ang kanilang radicands. Okay? 42. Simplify the square root of 6 times the square root of 15. So this time, this is multiplication. And in multiplication, we do not worry about the radicands and the indices. We will just continue multiplying the radicands. So, when we'll multiply 15 times 6, what will be the answer? 90. Okay, so this is equal to the square root of 90. And the square root of 90 is here in option A, but hindi pa yan ang ating final answer kasi ang instruction po ay simplify. And I think hindi pa po simplified ang 90. Ang 90 po ay pwede pa natin itong ma-factor ng 9 times 10. And we know na perfect square root po ito ang 9. Okay? So, ibig sabihin, square root of 9 times square root of 10. And the square root of 9 is 3. That's the principal root. And 10 is not a perfect root. So, the answer is 3, the square root of 10. The options, the answer here is letter B. So, letter B is the answer for number 42. 43. Simplify this expression 5 over the square root of 2. This type of radicals ay kailangan po natin itong i-simplify because it's not yet in simplified form. Why? Bakit po hindi po siya simplified form? Because of this radical sign in the denominator. I will need to, what? Rationalize the denominator. So, pag sinabi po natin rationalizing the denominator, ibig sabihin, kailangan matanggal natin yung radical sign sa denominator. Ang tanong ngayon, paano po natin yan matatanggal ang radical sign dito sa baba ng square root of 2? The answer is very simple. We will multiply both of them by square root of 2. Both the numerator and the denominator. This process is called rationalizing the denominator. And we will proceed to multiplication. So 5 times the square root of 2, the answer is 5 the square root of 2 over the square root of 4 because 2 times 2 is 4. This time the answer is 5 the square root of 2 over 2. Okay? So, which part of the options is that? The answer is letter A, 5 halves the square root of 2, 5 the square root of 2 over 2, 5 the square root of 2, and then square root of 10, letter D. The answer is very obvious. It's either A or B. Ang 5 halves the square root of 2 po is pareho lang sa 5 the square root of 2 over 2. So, ang pinakatamang sagot po dito sana is both A and B. So, since ang naunang option po dito is letter A. So, I suggest kapag may ganitong mga sitwasyon sa exam na parehong tama pero may naunang tama, ibig sabihin, anong tama yung ating pipiliin. Okay?
So, pareho lang po ito. 5 the square root of 2 and 5 the square root of 2 over 2. May option po na both A and B. Yun po ang pinakatama. Anyway, sa mga example, ang instruction lang naman ay select the best. Okay? Select the best out of the given choices. The answer number 43 is both A and B. Number 44. Express the cube root of x raised to 5 in exponential form. Okay? So, this problem is just a conversion from radical to exponents. Okay, so paano nagko-convert ng radical papunta sa exponents? Very simple. Ang pattern po na ating sinusundan kapag nagko-convert tayo from radicals to exponents and vice versa is this one. Let's say the nth root of a raised to m, this is radical, is equal to a raised to m over n. So this is the pattern. Huwag niyo po itong kalimutan kasi ito yung tutulong sa inyo sa pag-convert from radical to exponents and exponents to radicals. So, ibig sabihin, ito po yung 3 dito, ito po yung tatayo sa n, at saka itong 5, ito yung tatayo sa m. So, i-convert na natin ito. Pag i-convert po natin yan, papunta sa exponential, ang base po natin ay x. Ang exponent po ng x na 5, yun po yung magiging m over the denominator of the exponent is 3. Yan po yung root natin, yung ating index. So, the answer is x raised to 5/3. So, options po natin, yun po yung option letter B. The answer number 44 is letter B. 45. Rewrite this expression exponents in radical form. So, this is the reverse of number 44. So, ganun pa rin ang ating pattern. Ibig sabihin, gagawa tayo ng radical sign. Ito yung ating y. At saka, ito yung exponent niya ay 2. At saka, ang root niya ay 5. Okay? Tandaan niyo yung pattern natin ha. The nth root of a raised to m is equal to a raised to m over n. Okay? So, itong numerator dito, ito dapat ang magiging exponent ng ating radicand. At saka yung denominator na 5, yun po ang magiging index natin sa radical sign. Okay? So, sa mga options natin dito, ang tamang sagot po ay letter what? The fifth root of y squared. That is letter B. Okay, so that is number 45. 46. Simplify this expression. Mayroon po tayong dalawang parentheses dito. Observe nyo ha. Ang square root of x ay nasa parentheses tapos nasa labas po yung exponent na 6 at saka may parentheses ulit. Ibig sabihin, itong nasa loob na square root of x, kailangan nating i-write muna yan. So, pag nire-write natin to, sige, i-write natin ha. This will be equal to x raised to 1/2. Okay? Tapos may 6 pa dito at may dalawa pang parentheses sa labas. Okay, so ano nung labas nun? So, ibig sabihin, x raised to 1/2 times 6. So, what is x raised to 1/2 times 6? That is x raised to 1/2 times 6 over 1. Okay? And the answer will be x raised to 6 over 2 or x raised to what? 6 divided by 2. That is 3. So, the answer is x cubed. And the option, ang x cubed po natin dito is letter A. That's the answer for number 46. 47. We have here a radical expression with radical sign in the denominator. It's not yet simplified. Also in the numerator, we have also a radical sign. So, ang gagawin po natin dito, para ma-simplify ito, is isipin natin yung 50. Ang 50 po ay pwede nating ma-factor into 2 factors like 25 times 2. Okay? And then, the denominator is still square root of 2. And then 25, para po yung square root of 25 times square root of 2 over square root of 2. Okay? So, ano po yung square root ng 25? The answer is 5. Okay? 5, the square root of 2 over the square root of 2. Okay? Now, we'll apply cancellation. So, ano po yung makakancel dito? Pwede makancel ang square root of 2. Since hindi naman po yan binomial, monomial lang po yan. So, by cancellation, ang maiwan na lang po natin na sagot dito is 5. What option is that? The answer is letter A, ang pinakamalapit na sagot. Square root of 25 is 5. Because obviously, this 5
ang 5 na ito po ay nanggaling sa sa square root ng 25. So itong square root ng 25, nag-produce po siya ng 5. So, pwede natin piliin dito sa ating option ang letter A. So the answer in number 47 is letter A. 48. Here again, we have a radical expression. Tingnan nyo po ito ang ating expression dito. Ang ating pong expression ay radical within a radical. Ang index po dito sa labas ay 2 at saka may index pa sa loob na 3. So pag ganito ang mga sitwasyon, ang tandaan nyo lang po dito class ay i-multiply nyo po. Okay? Multiply the indices. Yan. Dala po, i-multiply po natin ang dalawang index natin. Okay, so anong labas po dito? That will be the 6th root of 8. Kasi because 2 times 3 is 6. So the 6th root of 8 po yung ating sagot. So options po natin, that is option letter C. Yeah, that's the answer in number 48. 49. Simplify this radical expression once again. We have the 4th root of 81x raised to 8. Okay, so parang ifa-factor po natin ito class para natin ito ma-simplify. Hiwalay po natin yung 81 at saka x raised to 8. Kailangan po natin itong master natin yung mga factors natin ha. So, ito po ay the 4th root of 81 times, pwede po itong the 4th root of x raised to 8. Ayan. So, ano po yung 81? Yan po ba ay may perfect 4th root ang 81? Yes po, the answer is 3 raised to the 4th power because what? Because 3 times 3, ito, multiply natin, 3 times 3 times 3 times 3 equals what? The answer is 81. Because 3 times 3 is 9, 9 times 3 is 27, and 27 times 3 is 81. So, perfect 4th root po ang 81. Okay? Sige. How about this one? The 4th root of x raised to 8. Okay. Meron po bang perfect 4th root ang x raised to 8? Meron. Ano po yon? Yun po ay ang, ito. Meron tayong x squared. X squared times x squared. Ang sagot po ay x raised to the 4th. We'll add the exponent. Okay? Times another x squared. Ano mangyayari? This will be, pag tatlo na yan, this will be x raised to the 6th power. Okay? Pag gawin po natin itong 4, x squared again, 2 plus 2 plus 2 plus 2, ang buo po nito ay magproduce po siya ng x raised to the 8th power. In other words, ang atin pong pwedeng gamitin dito na pang sagot dito po sa 4th root ng x raised to 8 ay x squared. Yan, x squared po ang root dito. So, ibig sabihin, ang sagot po natin dito ay magiging x squared at saka 3. So, this will be equal to 3x squared. Okay? Sige. Yan po ang ating sagot. 3x squared. So, options po natin, ang 3x squared po dito ay ang letter A. Okay? So, balikan ko lang po ang part na ito ha. Ang part po na ito, class, ang part po na ito, yan, ay magproduce po ito ng 4th root. Ano po yung 4th root nito? Ang 4th root po nito ay x squared. That's why we have here x squared sa part po na ito. Yan. Ito naman po ang 3, nanggaling po yan sa 4th root of 3 raised to 4. Kapag pareho po ang index at saka exponent, ang sagot po ay radicand. Okay. So we have 3x squared. Answer number 49 is letter A. 50. This is an equation in number 50. It says here, if x is equal to 5, okay, then 2x plus 3 is equal to what? That is very simple. Okay? I-solve po natin. So, ibig sabihin, magsusubstitute lang tayo. Ano daw ang value ng x? Ang value ng x ay 5. So, ibig sabihin, papalitan natin to. So, it will become 2 times 5 plus 3 equals what? Equals what? 13. Okay? Because 2 times 5 is 10 plus 3 is 13. So, the answer in number 50 is letter C. Pag may mga condition class na ganito, para sa if-then statement, kung ang value daw ng x ay 5, ano ang 2x plus 3?
So, 2x plus d, ipapalitan nyo po ang x lang 5 kasi ang condition, ang x ay 5. Okay. Ang tawag po dito class ay evaluation. Yan. I-evaluate lang po natin ang ating equation. Okay. Sige. Ang letter C po ang sagot sa number 50. 51. Which of the following shows a linear function? O, saan po dyan ang linear function? Line graph po ba? Tandaan nyo po kapag mga ganitong mga question, pag sinabi pong linear function, may root word na po dito na line. So, ibig sabihin, ang graph po ng linear function ay line. So, ibig sabihin, pasok po ang letter A. Because this is a line graph. Okay? Parabola. Ang parabola po ay ganyan. Okay? Upward. Pwede rin po siya downward. Pwede rin po ito pakaliwa. Hindi na po ito function. Yan po ay relation. Pwede rin po ganito. Parabola yan lahat. How about f of x is equal to 2? F of x is equal to 2. Sige, i-graph po natin yan. Ang f of x equal to 2 ay parang y is equal to 2. So, kung nandito po yung y, sige, 1, 2, 3. Ang y daw ay equal sa 2. Ibig sabihin, ganito po yung ating graph. Linya din po ba ito? The answer is yes. Linya din po yan. So, ibig sabihin, pasok ito at pasok din po itong letter A. Okay? So, ibig sabihin, pasok ang A at pasok ang C. So, the correct answer in the options will be letter D. Both A and C. Yan po yung mga linear function na nagdi-describe po dito sa mga options na nandito. Both A and C. Tandaan nyo ang graph po ng linear function ay line. 52. What is the slope of a vertical line? Ano po yung slope ng vertical line? Very common po ito Sige. Ano po ang slope? Pag sinabi po natin ito na class na slope, yan po ang inclination. Yan. Inclination. So, ang vertical line, ibig sabihin, ito patayo na linya, vertical yan. Ano po ang inclination nito? Di ba wala? Hindi siya nag-incline papunta sa kanan, hindi rin papunta sa kaliwa. So, hindi po yan 1, hindi po negative 1, hindi rin po 0, kasi pag sinabi natin 0, ang inclination po yun class ay pag sinabi natin 0, yun po ay horizontal line. Di ba? Walang pataas, walang pababa. Yun po ang 0. Sana ito ang vertical line? It cannot be determined or undefined. So, ano po ating sagot? Ang sagot po natin dito sa number 52 ay letter D. You cannot define the slope of a vertical line or it is undefined. Okay? So, we cannot determine that. So, the answer number 52 is letter D. 53. Which best describe the slope of the line? Sinabi ko na ito kanina. Ano ang slope of the line? Ito ba ay rise of the line? Rise lang ba? Hindi po. Rise over ang dapat yan. So, hindi pasok yung letter A. It is the inclination of the line. Pwede yan. Inclination. Kung gaano siya ka steep. Ayan, inclination yan. Masyadong mataas. Pwede rin po ito pa ganyan. Inclination din yan. Negative ito. Ito po ay mga positive na inclination. It is the curve of the line. May curve ba ang line? Ang line mismo? Wala namang curve ang line. Pero ang curve, merong line. Hindi pasok po ang letter C. It is the distance between two lines. Hindi rin po. Okay, parallel lines na po itong letter D. So, sa dito po sa mga options natin, ang tama po dito na sagot is letter B. Ayan. Ang tinutukoy po dito na slope, yan po yung tinatawag na inclination. Okay? Answer number 53 is letter B. Number 54. In the equation y equals 2x plus 5, what is the slope? Remember, ang slope-intercept form, sulat ko dito slope-intercept. Yan, tandaan nyo ito. It's very important in linear function. Slope-intercept form of the line is written as y equals mx plus b. Okay? Where m, ano ba itong m? Ang m po ay, that is the slope. At ano po ito ang b natin? Ito ang b, yan po ang tinatawag natin na y-intercept. Okay? So, sa atin po ditong given na equation, ano daw po dito ang slope? So, ibig sabihin ng slope, yung kasama ng x. Kasi yung m dito, yung katabi ng x. Anong katabi ng x? Ang katabi ng x ay 2. Okay? So, ano yung slope ng equation na yan? Very simple. Letter D. The answer is 2. Ang katabi ng x, yun po yung slope.
Tandaan niyo po ito ha. Very important concept po ito sa mathematics. Sa higher mathematics, ginagamit din po ito. Slope-intercept form. Okay? So that's it. 55. Which equation has solution of x is equal to negative 2? Alin daw po dito sa mga nandito na mga options ang may solution na ang x ay equal sa 2. I-solve po natin to isa-isa. So pag i-solve po natin ang letter A at hanapin ang value ng x, ililipat po ang positive 2. So may yan? X is equal to negative 2. O, pasok ng letter A. Di ba? How about letter B? Pag ilipat natin ang negative 2 sa kanan, kasi equation yan, x is equal to 2. O, hindi po pasok yan. Kasi ang pinapahanap po dito ay negative 2. How about letter C? Hindi po. Wala na tayong ililipat. X is equal to 2 na. How about letter D? X is equal to negative 2. Pareho din. So, pasok ang A, pasok ang D. Pero walang option na both A and D. So, ang pinakasagot dito ay ang unang tama, which is letter A. Okay? That's the answer in number 55. 56. Which equation shows a slope of 3 and y-intercept of 7? Oh, ito naman tayo. Ibig sabihin, kailangan natin ditong balikan ang ating kanina na slope-intercept form. Ano yung slope-intercept form natin? Y equals mx plus b. Yan po yung ating slope-intercept form. In which, ang slope po natin ay, ang slope po natin, ito ang m. Yan po ang slope. Okay, at itong b, yan po yung y-intercept. Okay. Pag sabing y-intercept, ang value po ng y ay, ang value po ng x ay 0. Okay. At ang y ay may value. Yan. So, saan po dito sa ating mga options, ang may forma na ganito, y equals mx plus b. So, hindi po pwede ang b at saka hindi pwede ang c. Bakit hindi pwede? Kasi nagsimula sila sa x equals. Ay, ang slope-intercept po ay y equals. Either a lang po at saka d. Okay? So, ano po ang slope? Ang slope po ay yun po yung katabi ng x. Ano po ang slope dito? Ang slope daw ay 3. So, saan po dyan ang may katabi ng x na 3? Letter D. So, ang sagot po natin dito ay letter D. Ito po yung slope niya, 3. At ang kanyang y-intercept ay 7. Okay? Sige, so letter D po ang number 56. 57. Which value or values of x is possible for the absolute value of x is equal to 8? So, nandito po ay absolute value. Lahat naman po alam natin na kapag ang isang number ay nasa loob ng absolute value, mawala po ang negative sign at ang sagot ay palaging positive. So, anong mga pwedeng ilagay dito na value sa x na ang labas niya ay positive 8? 0 ba pwede? Hindi. Ang 0 kapag nilagay nyo dyan sa absolute value, hindi naman magiging 8 yun eh. Ang negative 8 pwede ba? Yes, pwede. Ang 8 pwede rin. How about D? Negative 8 and 8. Para yung mas pwede. So, ibig sabihin, ang sagot dito ay letter D. Pareho po, pinalitan nyo po yan na, kunyari, the square root of negative 8. The answer is 8. Okay? Not the square. Not the square root, but the absolute value. Sorry. The absolute value of 8 is also equal to 8. So, in other words, tama po yung option, letter D. Letter D po ang number 57. 58. So, the following has solutions of negative 3. So, saan po dito sa ating mga given na equation ang may solution na 3? Pag may solution ng 3, ang x ay equal sa 3. So, ang letter A, isolve po natin ito. Ano yan? Magiging x is equal to negative 3. So, pasok po ang letter A. Pag nilipat nyo ang 3 sa kanan, magiging negative 3 yun. Letter B, x is equal to negative 3. Mas lalong pasok ito, wala na tayong isosolve. X is equal to negative 3. So, solution din po ang negative 3. Tama din ang letter B. Letter C, so isolve natin itong letter C. So, 20x is equal to negative 60. Ililipat ko po negative 60 sa kanan para maiwan po yung expression na mayroong x. At i-divide natin ito sa 20. Both sides, makakancel po yung 20. Maiwan ng x. Ang sagot ay 60 divide 20, which is negative 3. Ayan, pasok din po ang letter C. So, what's the answer? The answer is all of the given. Letter D. Okay? So, all of the given po. Lahat sila ay may solution na value ng x na equal sa negative 3. 59. In PEMDAS rule, what does P stands for? So, ano ibig sabihin ng P?
sa PEMDAS rule. O baka hindi nyo ito mag-gets ha? It's very simple. Permutation ba yun? O, permutation. Parang nasa probability na tayo. Permanent, wala naman pong term na permanent sa PEMDAS. Parenthesis, pwede. PEMDAS din, hindi. So, ang sagot po dito ay letter D. Parenthesis. Okay, maraming parenthesis na nag-occur sa isang expression kapag nagsisimplify. Tandaan nyo ha, ano ibig sabihin ng PEMDAS? Parenthesis, exponents, multiplication, division, addition, and subtraction from left to right. Yan po yung PEMDAS. Ang letter P, ibig sabihin ay parenthesis. Yan po yung number 59. Number 60. Which of the following shows a graph of horizontal line? Ano po yung dito ang may graph na horizontal line? Horizontal line. So, mag-graph tayo. Sige, mag-graph tayo. Ang letter A. I-graph po natin ang letter A. Ang letter A, y is equal to x. Kung anong value ng x, yun din ang value ng y. So, kung ang x ko ay 0, ang value ng y ay 0 din. Kung ang x ko ay 1, ang value ng y ay 1 din. Kung x ko ay 2, ang value din ng y ay 2. So, nandito yung ating mga ordered pairs. Yan. So, ganito po yung shape ng letter A. So, horizontal line ba yan? Hindi. So, hindi po ang letter A. Yan po yung ating letter A. Ha? Letter B. Yan, letter B tayo. Ang letter B, sige, anong itsura yan? X is equal to 2. Saan banda ang 2? 1, 2, 3. So, ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3. Ang x daw ay equal sa 2. So, nandito po yung ating graph. X is equal to 2. So, ano yan? Horizontal ba yan? Hindi rin. Hindi rin. Okay, letter C. Letter C, dito sa ating given, y is equal to 2. Ibig sabihin, nandito po yung ating expression, 1, 2, 3. Dito yung 1, dito yung 2, dito yung 3. So, count tayo ng 2 sa y, 1, 2. Nandito po yung ating graph. Ito po ba ay horizontal? The answer is what? Very obvious. The answer is yes. So, pasok po ang letter C. Letter D, all of the given, hindi po yan. Hindi naman sila tama. So, the option here that is correct in number 60 is letter C. Okay? Thank you very much for watching the whole series of our review, starting from part 1 and part 2 and part 3. And I hope that this review series will help you to pass your incoming examination. So, more like this in the future, and just remember, in this channel, we provide only solution. That's why there is no problem. See you soon on the next video.